Ano itong mga to? Reject? Abo, reject na po. Mga basag. May mga crack po. Di. Pakita mo yung basag. Yan. Ayan, sir. Ano po, basag. Sarap. Ano siya? Hinog. Parang pinakagusto ko pa rin yung yellow. Abo, semis po ano. Semis po. Oo, hindi lang masyado matamis yung nabuksan natin kaninang Depende po sa taste buds nyo. Kasi. Venus. Kasi ako, para sa akin, mas na-appreciate ko yung Venus. Mas gusto mo? Oo. Pero ako sir, mas favorite ko yung honeydew. Honeydew. Sa, hindi po yung ngayon dahil baga po, pag sir, December kasi sir eh. Kaya po sabi ko naman sir eh, hindi naman po ito yung last na magkasama tayo sir na mapupuntahan niyo po kami. Visit po kami sa mga farm na ina-harvestan namin sir. Welcome po kayo palagi sir. Ano po mangyayari dyan? Reject na? Nasa ano na siya? C. Pakita natin. Kuya. Pakita mo ba? Parang ko, ikaw ang farmer eh. Sige, huwag kang mahiya. Ayan, pakita natin. Para mas Bakit lalo- reject? May dimple. Saka ito. So, automatic siya. Regardless of the size. Abo. Class C na siya. Abo. Okay? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lavon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360. Rick's One, Mango Tours, Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates,
courtesy of Kiwami and Yabu. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Hindi ka nauubusan ng buyer. Hindi naman po. Basta po sir sa buyer, si Chocho na po ang pinag-aano ko po dyan. Siya na po bahala. Para po sabi ko po sa kanya, isa na lang po yung kausap sa amin. Mahirap po kasi sir, tumango po ako. For example, kayo po yung buyer namin. Nag-yes po ako sa inyo. Eh may kausap na po May pala kausap siya. pala siya. Ngayon po, makakompromise po tayo doon. Hindi po natin sila mapagbibigyan parehas. Ngayon po, ang sabi ko po sa kanya, once na harvest time, siya na po bahala. Siya na po bahalang magpa-dispose. Siya na po bahalang mag-ano ng mga buyers. Pero sa, sabihin po natin, sa pagtatanim po, ako po talaga Ikaw yung sa ako po. planting. Ako sa ako po talaga yung nakatutok. Kasama po yung mga planters po natin. Ganun po talaga. Sa monitoring, every week po. Kasi po minsan, pag nasa Pangasinan po ako sir, weekly po ako umuwi eh. Halos doon po ako naka-stay sa kubo po namin doon. Doon ka rin nag-stay. Apo doon po. Lalo na po sir, pag tungtong na po ng October, hanggang December na po ako doon. Umuwi lang po ako ng every Saturday night. Kasi ma-attend po kami ng Sunday church. Yun po yung pinaka-ano namin. Tapos po pag after Lunes, nandun ka na naman. after church po minsan, pagka po sinipag after church po, Balik na. balik na po. Pero mostly po, Monday po ako ng morning bumabalik. Kasi po yung kapatid namin isa, yung panganay, yun lang po yung pinaka-banding namin. Dahil Saturday, Sunday lang po siya walang pasok. Isa naman po, although nasa government po si Kuya, dahil sa DOH po siya nagtatrabaho. Ano po, pag naman po Berman sir, tinutulungan din naman po niya kami sa palengke. Pag nag-open po kami ng store namin doon, siya po yung nag-aasikaso naman din po. Tapos po minsan through online, may mga napapa-orders din po siya ng mga ibang tao po, ganun. Pero sabi po niya kasi ang heart daw po niya is serving the people. Yung mga nag-ano po sila eh, nag-community service. Sir, ano pong pangalan nyo? Saulo na sangan po sa abong nationwide na kilala ko, Ilocos, Isabela, Mindoro. Balat ang pangalan ko. Balat? Malayo. Palayaw niya po. Balat po? May balat po. Pero ang pangalan nyo talaga? Saulo lang sangan ko. Saulo. Quality pakwan ng bata. Pare, pakiano mo ng quality sila ma'am, tsaka si sir. Iwaan mo. Eh, maganda yung ano, maganda yung loob eh. Dito daw sa gitna. Hindi po, yun po talaga. The best one. Ma'am, huwag ka ma'am. Miss. Ma'am. Kayo sir? Ako. Sinaryo. Yung naman ka. Ito po, sigurado, lasa, Toblerone. Sabi nga po, kapura. Lasang Toblerone. Ang laki. So atan yung buyer natin ngayon, si Kuya Saulo po siya, pero mas kilala siya sa balat. Balat. Opo. Big time buyer. Big time buyer from Juliana. From Juliana, oo. So nakompleto na niya yung 6 tons na Seminis. Opo. So ngayon, Harvest naman po ng mag-harvest naman ng 3 tons na Venus. Opo. Yun, para makompleto yung 9 tons for Opo. today. Opo. Tapos bukod sa kanya, may ibang buyer din na Opo. magdadatingan. Opo. Sir, interview lang kita saglit din. Okay, Uncle. Minsan lang yan. Minsan lang naman, sir. Mabigat ba yan, sir? Hindi naman. Pwede pahawak. Ma'am lang kayo, saglit. ma'am. Ano na po Hindi. kayo? Full time po talaga kayo sa Hindi yan pumabagay. Ang bigat. Sakto lang po. So, kasama naman natin atan si Kuya Saulo, yung isa sa big time buyer. Hindi po big time. Tama lang po. At Tama lang. Opo. Pero batikan sa Matanda na po. melon at watermelon. hanggang ngayon, ganun pa rin po. Dito ako para ako ano. Oy, listahan nyo, oy! Listahan. Pare. Ayun, lista nyo ah. So naglilista si Kuya kaso inistorbo natin. Yeah. Interviewin natin. Ikaw pa rin tagalista ha. Oo. Bakit Kuya? Dapat ikaw pa rin. Lahat. Tama, kailangan ako rin. Ikaw pa rin talaga.
Para control mo yung Oh, negosyo. para alam mo yung negosyo mo kung ano tatakbuhan niya. Mhm. Kamusta yung negosyo? 'Di ba sabi mo airpods pa nila Jonathan? Suki na po. Oh, Kayo barkada na yung po yun. mag-partner. Business partner pa po noon pa. Gaano katagal yun, sir, yung relationship na yan? Nagsama po kami ng papa ni Jonathan, mga 11 years po. 11 years. Opo. Sir, gaano ka-importante yun na strong yung relationship? Tapatan po kami. Hindi po kami nagkaroon ng problema noon. At pag wala akong pera, inaabunuan ako sa bukid. Una po kasi yung nagkapera sa akin. Una siyang nagkaroon, baga. Nauna siya nagkaroon. Parang kapatid po yung turingan nila. Talaga. Minsan po sa bukid, aalis ko yung kalakal, mga 500,000 ang alaga, magaya niyan. O siya na mga kunyan, sa pagkabenta ko, doon ko palang babayaran. So mo, parang nahihiram mo muna. Pag na-dispose mo, saka mo bayaran. Noon po kasi, ang alam naman natin na noon mahirap talaga akong kita. Kaya lang nagsikap para nagkaroon ng konti. Ano ho ba ang background niyo, kuya? Kasi si Sir Lito, ang kwento ng Oriente lang ng Opo, tama araw po. po, Totoo po ng yun. araw. Opo. Kayo naman, sir, anong Isa kwento lang po niyo? akong painante ng truck, 130 lang sahod ko. Kayong taga... Ganyan po din, ganyan din. Kaya lang po, ang boss ko, kapatid ng nanay ko. Okay. Chewing ko po. Tapos natutunan mo rin yung negosyo. Yun po ang tinuro sa akin ng, kumbaga, siya nag-alaga sa akin. Sabi niya sa akin, pag igin mo hanap buhay na yan, talo mo pa doktor, talo mo pa teacher. Yun lang. Totoo, napatanayan mo, sir. Talo mo. Napatanayan ko naman. Kasi magkala tao, hindi ko naman kasi yung mga teacher, marami akong kamag-anak ng teacher. Pagkatapos ng benepisyo mo, wala na. Okay. Tapos na. Yung karir mo na yan, hanggat buhay ka, karir mo na yan. Ano ang pinakamagandang parte ng negosyong ito na bakit nagtagal ka dito, hindi mo iniwanan, sir? Kasi yun ang kanamulatan kong hanap buhay. Una, may talo yan, may panalo. Minsan lugi ka dyan, minsan panalo ka. Ano yung mga pagkakataon na talo? Yung buwan na ang panahon. Panahon. Ang panahon ng kalamidad ang may kagustuhan. Pero kasi yun sa farming side yun. Pero yung trading side... Sa trading, ganun din. Hindi, ang market kasi sarado eh. So wala ka rin benta? Wala ka rin benta pag ang panahon ng ano. I see. So affected ka rin pala, hindi lang pala farmer lang. Hindi yan makukuha sa galing at talino. Ang panahon ng nagdadala niyan, kumbaga, nagtanim ka ngayon, binagyo ka, kalamidad ang tatalo sa'yo. Ganun lang. Yung panahong talo, gaano kalaking pera ang matatalo, sir? Sa totoo lang po, nung December Itong ito December po, lang? Opo, itong December po na yan, ang sarili kong pambili, 2.6 million 50. Walang bumalik? Ang pinagbilan, 1.2 lang. So, 1 milyon ang talo? Roughly 1.5 po siguro. 1.5 million yung talo? 1.5. Pati po patanim yun. Ang patanim ko po, sa totoo lang, talo kami. Yung anak ko, sa kanya yun eh. 700,000 ang talo niya. Nung December yun. Bukod pa dun sa 1.5? Tandaan niyo po yung bagyong Juan. Yun ang po sumira po sa kalamidad. Yun ang sinasabi ko. So bukod pa yun dun sa 1.5? Opo. Plus 800 pa? 700 po. Plus 700. Ang 1 million, ang pinagbilan lang po kasi ng 1 million, 300,000 lang. Kaya 700 ang talo. May panalo po kasi ang klase ng hanap buhay namin, parang ano lang yan eh. May tiyempong tatama ka, may tiyempong malulugi ka. Kailangan tanggapin mo katotohanan. Huwag lang hihinto, Dahil lang yun sa panahon? Sa panahon Laging po. yun ba, sir? Laging dahil sa panahon? Oo, sa panahon. Hindi kayo nagkakaproblema doon sa bagsak ang presyo? Marami dun yun, madalas din po yun. Okay. Kung minsan, nagkakasabay-sabay ang norte. Ah. Nationwide, sabay-sabay silang Nationwide, tumanim. Ang presyo ng kalakal, babagsak po nun. Parang pare din. Ganun din yun. Oversupply po. Oversupply. Anong ginagawa niya pag ganun? Wala, tiisin Tanggap mo. lang. Tanggapin mo ang katotohanan, sabi ko nga. Kasi obligado mo kasing bayaran yan sa binilan mo. Hirap mahirap po maghalaman. Kami po ng mga bata na yan, danas namin ng pagpapatanim, danas namin ng namimili.
Oo. Kaya yung sa position na yun, alam namin pareho. Parehas. Pareho. Oo. Nadadama namin yun. Kasi minsan may disconnect yung parte na yon kung farmer ka lang talaga tapos trader lang minsan hindi nagkakaintindihan eh. Pero yung sa part ninyo na farmer na nagtitrade pa, naintindihan nyo yung bawat isa na Opo. may challenge bawat isa. Kumbaga po, sabi parte. nga, give and take. Oo. Ang baga, pagbigyan mo yung planter sa alagang ganun, pagbibigyan ka pa, humiling ka. Ang sabi nga po, give and take, bigayan lang yan. Doon pumapasok yung relationship. Hindi po masisira, pagkakaibigan. hindi po masisira ang pagsasamahan pag may give and take kayo. Yung mga gusto pong mag-umpisa ng negosyo na may kinalaman sa farming and trading, importante na may maayos na relationship O tama po. ang planter at saka yung trader para magtutulungan, hindi maglalamangan sa Totoo po yun. Para magtagal ang samahan. Kailangan po, Magtagal. kikita kayo, kikita rin po dapat si Kahit planter. pareho silang kumita. Kailangan po, ano siya, ano lang, yung balanse. Hindi po pwedeng may lamangan talaga. Sir, itong 9 tons na binili mo ngayon, sir, kikita ka dito. Kung pala rin po, hindi mo pa masasabi. Hindi mo pa masasabi ngayon. Hindi mo pa masasabi. Kailan mo ngayon. masasabi na kikita ka? Bukas makalawa, parang ka ng 24 hours, 2 gabi. Oo. Hindi mo pa yan Kung alam. na-dispose mo na. Kung na-dispose mo na. Hanggat nasa pwesto mo, hindi mo alam kung Hindi kikita ka. Alang kasiguruan. Ganun lang yan. Hanap buhay nga eh. Ibig sabihin ng negosyo, may talo, may panalo. Hmm. Kayo, Jonathan, Po. itong 9 tons sa binili ni Kuya ngayon, do si Jetro nakakaalam, no? Pero tansya mo lang, panalo, talo. Ano po kasi sir masasagot ko din po yan pag natapos po yung harvest period. Yung harvest period Yung din. period ang Harvest, pag So, hindi lang Dulo. ngayong araw na to. Hindi lang hindi po. po ka-count yun sir. Oh, so kung 5 times yung harvest, Apo. tutuusin mo muna lahat Yes yan. po, sir. After nung 5 harvest, doon ka palang malalaman. Apo, apo. For example, gaano ano, kalaki ang kinita or Apo. break even, break even or apo. talo. Apo, tama po yun. Pag natapos po yung harvest season, doon po malalaman kung kumita ka na. Grabe, no? Doon parang tutuwirin ang gastos nyo. Yung, kung kumita yung mga tauhan mo, ganun lang yun. Ang maghihirap kasi dyan, kailangan kumita. Yung pera mo, mababalik eh, yung kapital eh. Yung taong naghihirap. Opo, opo. Yun ang ano. Yung Kaya kawawa. minsan, sir, Wala mang ibang inaasahan yan eh. kahit Yan po lang minsan din. sir, lang talaga. kahit natalo po kami, hindi po sila kasali doon. May pakonsuelo pa rin po. Kahit Bigyan mo papaano. sila ng Pakonsuelo lang konsuelo. po. Di baling ikaw mag-absorb lahat ng talo. Tama po. Opo, opo. Basta yung tao, yung mga worker, yung planter, Opo, totoo po. dapat may kitain. Eh gaya nga po ng napag-usapan natin sir kanina, ang bilin po sa amin ng tatay namin, wag nating itrato na tauhan yung mga planters. Kung hindi, akapin mo sa as a family. Sabihin po, ituring Turing natin mo yung siya pamilya, pamilya mo. pakitaan niya po siya ng maayos na pamamalakad sa kanila. Kasi po, number 1 po kasi yun eh. Kung natutulungan po natin sila, mas natutulungan po natin sila namin. Kumbaga po, natutulungan natin sila, natutulungan din po nila tayo para po mag-grow sa negosyong sa farming. Kasi po, gaya nga po ng sinabi ni Uncle, sila po yung 24 hours nakatutok ko dyan eh. Although everyday po, nasa farm din po ako. Pero sila po, iba po yung effort nila. Pag po may bagyo, may ulan sir, Yeah. like po nung nag-uwan, hanggang alas 2 po ng madaling araw sir, nagpapaitit po kami ng tubig para po mawala Magpatuyo. Para lang ano, basta yung halaman. Kahit bumabagyo yan, kailangan ka lumabas. Lalabas sila. Opo. Para may survive yung mga inaasahan. Bawal mo. po kasi sir, hindi po Yung mababad sa tubig. mababad po yan. Kahit bagyo yan, madaling araw, wala yan. Kailangan lumabas ka. Kasi pag hindi ka lumabas, hindi masusurvive ang pinagpaguran mo. Yung tubig po kasi sir, once po na hindi po siya Nalubog. nag-flow, ang nagiging sakit po sa pakwan, naglulotis po siya. Yung tinatawag po namin na lotis, nalulusaw po yung pit ng... Sira. Oo. Kagaya na For po. example po, ito. Ang ganito po, nagkakalotis po siya, nalulusaw po siya sir. Di ba po, solid to. Ito po, nagiging soft po ito. Dito po nagsisimula Hindi mo na nabubulok. kayang ibenta. Nabubulok. Wala na yan. Kahit po class C, di na po siya papasok. Minsan po, ang way po namin, tinutusukan po namin yung mga plastic. Para po yung tubig na nasa ibabaw ng plastic, hindi po siya manatili, hindi po siya ma-absorb. Para maano. Para hindi lang po ma-stuck yung dumaloy. tubig. Opo, para po hindi ma-stuck. So yung mga planter mo, ilang taon sa inyo yan? Mga tao. Ngayon po, yung nagtanim po dito, kasi ang ginawa po namin ng kapatid ko po na bunso,
Nag-combine po yung planters ko po, tsaka planters po niya. Pero Okay. originated po talaga, kay Papa po talaga sila Lahat. lahat. Okay. Si Tatay Pigo po, Yung more matanda. than 30 years na po silang... Yung kasama yan, 30 years na namin kasama. Ano po yun? Kasama niya na rin. Pangalawang anturing po namin sa kanya, pangalawang magulang na po namin siya. Kasi po, growing up, na nagkukuryente pa lang po sila ni Father nung araw. Magkasama na sila. Hanggang nagkukuryente sa pa man. tricycle po na namamasada sila. Wow. Siya na po ang planters namin. Ano po nun? Wala po kaming pinanser sir nun. Ang ginagawa po nilang dalawa nun, nakiki-planters po sila nung araw. Nakikitanim po. Hanggang Sila sa yung planter. binless po ni Lord hanggang sa nagkaroon po ng puhunan. Ayun po. Hanggang nagsolo sila. Nagsolo na po kami nun. Tsaka po si Angel, lumiwalay na rin po. Ang Kasama area ko po na niya, siya. for example, Nueva Ecija po kami, Pampanga po siya. Ganun. Nagsama na kami noon. Ako. 1995 nung nagsama kami, may pwesto siya sa Divisoria. Ako. Ah, so nagpwesto rin. Aba, nagpwesto So, po. parehas na parehas kayo. Farming at saka trading. Basta po, every time po na umani kami, sila po ang kukuha ng mga kalakan namin. Kami Dahil parang kapatid po talaga siya ni Papa. Tsaka po si Kuya Pico, si Tatay Pico po namin. Hanggang sa pagmamonitor po, minsan po, sir, ang ginagawa namin, pag sobrang init na po, pinapasilong na po namin si Matao. Tatay Pico po. matanda na po kasi. Kasi medyo, alam niyo Pero po. sharp pa rin. Abo, Healthy pati po ang sa katawan. pagtitimpla po ng gamot, siya Siya pa rin lahat. po. Siya pa rin po ang head planters po. Siya din po ang tumuturo ng diskarte kung kailan po papatabaan. Ganun po. Sir, may na-mention, may nakwento ko kanina. Hope kung gusto mo lang ikwento lang naman na on-cam yung mga sabi mo madaming perang nagdaan sa'yo na nasayang. Tama po yun kasi pinayuan po ako ng kumpare ko na yan, Lubayan mo, Sabong. Oh. 11 years ang nakalipas na. Sabi niya sa akin, ang pagsasugal pare, pag hindi mo linubayan yan, hindi ka makakabuo ng pamilyang maganda. Nagsisinap po ako nung kasi sa loob po ng 11 years, nasa 10 million. Kung susumahin mo, Kung susumahin yung mo. lahat ng pinatalo mo sa Pasalamat naman po ako sa Panginoon dahil kasi noon, so may bisyo nga ako, sugal nga. Tapos nung kasalukuyang kumakarera ng mga anak ko, isang engineering, isang HRM, isang mekaniko. So, Nung una, sabay-sabay yun? Sabay-sabay yun. Oh. At saka ako na, hindi na ako nagsugal. Nung nakatapos Binuhos na sila. mo doon? Oo. Nung nakatapos na sila, okay na, hindi na rin ako nagsugal. Puro patanim na lang. Unti-unti lang naman po ako magpatanim. Sa sarili ko lang. Aha. Anim na, pinakamalaki ko pong naipatanim sa totoo lang, alam ni Lord, 8 hektarya, 8 hektarya lang yun nung Okay. December. Inanihan ko po yun ng 3 milyon. Yun ang karanasan ko sa sariling pagsisikap ko para makapagpatanim ako sa sarili ko. Ganun lang. So, kumusta sir nung linubayan mo yung bisyo? Okay naman Gumanda ang po. buhay sir? Hindi ko naman po masasabing maganda. Sakto lang po naman ngayon. Sa ngayon po, sakto lang. Pwede na rin tayong hindi mangutang noon, nangungutang tayo ngayon. Hindi na po. Oo. Sir, ano ang advantage ng ikaw ay marunong sa farming, sa planting, at the same time, alam mo yung trade, alam mo yung bentahan, may pwesto ka sa Julianas. Sa karanasan po, iba po talaga yung marunong. Okay. Yung pinagdahanan mo, may apply mo sa nakaraan. Okay. Una, ang pagpapatanim yan, hindi basta-basta. Ang planters, hindi basta-basta, hindi basta-basta parang batang inaalagaan ng pananim. Oh. Kailangan araw-araw kita mo yan. Kasi una, kapital, malaki. Pangalawa, yung taong umaasa sa'yo. Yung mga planters mo nga. Pag hindi umano yan, marami kayong maapektuhan. Oo. Okay. Sir, anong advice mo sa mga nanonood sa atin, sir? Para sa mga katulad nila Wala na naman po negosyante. kung maipapayo ko lang po sa ganyan. Oo. Importante, tapat sa mga kasama. Yun lang. At Yan talaga. pangalawa, sipag at tiyaga lang sa pagtatanim. Pag bibiyahin ganyan lang, sipag at tiyaga lang, unti-unti, makakaraos din, ganun lang. Makakaipon, ibig sabihin. Oo. Sir, ilan taong ka na ngayon? 56 na po ako. 56. Hanggang kailan ka magre-retire, sir? Hindi ko pa po alam, hanggat kaya. Hanggat kaya po. Walang plano, walang plano. po. Hindi. Tuloy-tuloy pa. Oo, kung sakaling pala rin pa, matagal pa siguro. Importante, hinihingi natin sa taas. Oo.
healthy ang katawan mo. Yun Apo. lang, number one. Ayan. Salamat. Sir, thank you. Salamat Thank you so naman. much. Thank you na lang, salamat. Apa. 56 ka, sir? Oo, 56. Magkaedad tayo. 1969. 1969 po ako. O di 56 ka na ngayon? Oo po, 56 Ah, na. 57 ka na. Magpi-57 sa November. Sa November. Wala naman po kasing perpektong tao eh. Lahat nagkakamali. Kahit sa pananim. Kahit sa buhay, sa laban ng buhay, maraming nagkakamali. Pero may pagkakataong magbago. Oo, tama. Opo, ganun lang. O, Tan, ikaw naman ang Hindi po ako. ito sa akin ang po kasi, tagapagmano ng aking kumpare. Pinamana niya ano, lahat ng kaalaman. Yun lang ang sinasabi kong mana, kaalaman lang. po. Tsaka po yung kung paano po tayo makitungo sa mga tao. Makitungo, Po yung number one po yan. Po tayo ng lalamang, huwag po tayong manloloko para po yung negosyo. Ilan na ba listahan niyo, oy? Oo. Igayain mo sa kanya. Tuloy na si Kuya sa trabaho. Pula nga. Oo, pula nga. So yan po ay mutation. Dilaw talaga yung lahi. Tapos biglang may ligaw na. Hindi ligaw yan. Ano po? Tanda po ng mga Taiwanese yan, sa buto lang po kada isang sasenya ng meron. Parang ano nila to? Halimbawa, noon ka, may tanda kang ganyan. I see. Isues ka, may tanda ka rin. May po yan. Ibig mong sabihin, sir, na halo to? Kasama po yan sa buto. Sa isang halimbawa, isang pack, isang sachet, meron siyang isang butong nakatama. Bakit po? Anong purpose Parang nun? Miko, ilan pa paparating nating kariton? Anong purpose nun? Tanda ng isang kumpanya. Ha? Ay, kain kayo. Sabi mo niya na kain. Actually, masarap pala yung pula. O, ilan na ba yan? Pangin ng isang kulad. Ilan na ba Halika. sa'yo? Tatlo? May ganito. Ay, meron na itong katabi. Malapit magkapat na libo. Guda. Ito. Wait nga. Kumain kami nito. Hindi pa nakakarga. Dami yata ang makakarga niya. Nag-lunch na kayo? 3,500, 4,000. Kung mapupuno yun. 5,000. Tuluyan mo. Tatlo lang. Isa para bukas kay Sir Romel. So, tatlo lang ang dala. Ayan. Sir, may bibigay lang ako sa'yo. Apo. Alam ko may merch kayo. Pero Hindi po, okay lang po. ito yung merch namin. Agribusiness t-shirt. Tapos Thank you po. tatlo lang na. Okay po. Yung sa, Okay lang isa po. sa Bibigyan sa professor prop mo. ko. Sige po. Thank you po. Thank you so Ayan. much po. Agribusiness. Tapos, meron akong hindi naman. Yung Greenland organic fertilizer. Ano to? Yung Apo. processed chicken manure. Okay po. Ayan. I'm sure alam nyo na paano gamitin yan. Yes po. Thank you so much po. Thank you po. Ayan. Try ko po sa ampalaya. Sampalaya. First time po niya mag-ampalay eh. Ayan. Pinasok na rin po niya yung paggugulay. Ibang challenge din yun. Challenging. Different journey. Oo. Ayan. To summarize yung ating usapan. Apo. Okay. Ano yung pinaka main message nung journey ninyo ng buong pamilya? Sige po. Ang masasabi ko po sa message po na magiging journey po namin na pag po tayo ay nagtiwala sa Panginoon, wala pong imposible. Na kaya po niyang baguhin yung estado ng buhay natin. Kasi po, yan ang tao po kasi is pwede po nila kayong limitahan. Pero po si Lord, buhay po siya na nakikinig po sa mga dasal natin. Pero po, hindi po tayo pwedeng magdasal lang ng walang kilos. Kailangan po nating kilusan. Kung may pangarap nga po, di ba? Sabi nga po, kung mangangarap ka, nakasama mo si Lord, is mas possible po na matupad yung pangarap mo kasi kinikilusan niya po eh. Kasi po kahit mag-pray po tayo kung nasa loob lang tayo ng bahay, hindi mo ginagawa ng paraan. Kaya po ang masasabi ko po sa naging journey po namin, kahit po wala na po yung tatay namin, yun po yung baon namin hanggang ngayon. Na habang ikaw ay nagsisikap, nagtitiwala ka sa Panginoon, maging tapat ka lang po sa Panginoon, maging tapat din po kayo sa mga tao na nakakasama niya. For example po, yung mga tao po natin sa bukid, bigyan po natin sila ng importansya. Huwag po tayo manlalamang ng kapwa. Tsaka po, ang pinakamasarap po talaga yung maghanap buhay po tayo ng parehas. Yeah. Na hindi po nadadaan sa mabilis na proseso ang buhay. Iba po yung istorya niyo po niyo, iba po yung istorya namin, iba po yung istorya niya.
Pero puproseso po kayo ni Lord para pagdating nyo po sa time na andun na po yung blessing niya para sa inyo, alam niyo na po kung paano nyo i-handle. Kasi po, di ba, marami pong negosyo na nag-start po siya ng malakas, hindi po na-sustain. Yeah. Di ba po? Pero po, kung kayo po tapat sa tao, tsaka ang pinaka ano po, napamana po sa amin ng magulang namin yung ang pagiging maayos po sa tao. Papagmamalaki ko po yun na kahit saan po kami magpunta ngayon, dala-dala po namin yung legacy na ibinahagi rin po niya sa maraming tao. Kaya po patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon, sa plano niya sa buhay natin. At siyempre po, so pagsumika po tayo para po maranasan po natin yung blessing ng Panginoon habang nandito pa po tayo sa ibabaw ng lupa. Yun po yung masasabi ko po. Jethro. Sa akin naman sir, as we grow older, habang tumatanda kami, sir, na-realize ko lang na being dito katawang lupa natin, marami tayong may experience na struggle sa buhay natin. And like lagi ko ang sinasabi sa mga taong nakakausap ko, we have a different Goliath in our lives. Na pinangakuan tayo ng Panginoon ng better future, better life. Pero how can we conquer the Goliath na meron tayo sa buhay natin? And that's the part of our struggling sa buhay nating nararanasan. Like sa pagtatanim, nalulugi tayo, may times na hindi tayo umaani, hindi tayo kumikita, naloloko tayo ng ibang tao. Pero at the end of the day, andun yung pananampalataya mo sa Panginoon na si Haring David, bago siya naging hari, di ba, nakakalaban niya muna si Goliath. And hiyahalin tulad ko yung buhay namin doon na marami kaming pinagdaan ng unos. Pero meron kaming isang pinangahawakan, which is yung pananampalataya namin sa Panginoon. Na laging sinasabi ni Papa na, my God is bigger than everything that na-experience po ng buhay namin. And like, alam ko kayo din, meron kayong Goliath sa buhay nyo. And overcome lang po natin yun and mararanasan po natin yung glory and blessing ng Panginoon para po sa buhay natin. And sabi ko nga sir kanina, to sum up this, sa pag-uusap natin sir kanina nung nandun tayo, yung paggawa po natin ng mabuti, walang bayad, pero laging may sukli yan sir. Hindi mo natin alam kung kailan darating, pero any moment ng buhay natin, alam ng Panginoon yan kung paano niya tayo pagpapalain. And sabi ko nga sir, ano man yung maranasan ng buhay natin, kung tayo ba'y pinagpapala, kaya ba natin magpuri sa Panginoon? Yes, because andyan yung blessing. Pero ang tanong, paano tayo magkakaroon ng pagpupuri sa Panginoon kung tayo sinusubok na ng Panginoon? Kaya pa ba natin mag-pray? Kaya pa ba natin mag-worship? Kaya pa ba natin mag-serve sa Panginoon? Yun yung importante sa negosyong ito. Hindi lang basta negosyo, hindi lang basta ituloy na pamilya yung mga tauhan namin, kundi higit sa lahat, yung pananampalataya sa Panginoon ang pinaka-importante. Like how you started, sir, sabi mo, di ba, ang hirap. It take time, the process. Kasi po ang tao may doubts yan May doubts sa'yo yan. Sabihin ng tao, di mo kaya yan. Hindi ka aasenso. Pero po, yung Diyos natin, kaya nga po tayo nagpipray kasi naririnig niya tayo. Kaya po, sabi po, magsalita ka lang ng blessing na lumalabas sa bibig mo. Kaya nga po si Papa, ang inano po namin sa business namin, laging sinasabi, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Tsaka sabi ko nga sir, di ba, hindi lahat ng biyaya para sa atin. May para kay agribusiness, may para kay meron production, and may meron para sa mga tao. Kasi lahat tayo may mga pangarap, may mga pamilya na dapat buhayin, dapat sustentuhan. And hindi lang naman dito nagtatapos ang lahat. Nagsisimulan sa isang step. Like kami, nawala yung father namin. Nung una, hindi namin alam kung paano kami mag-i-step. Pero kung nag-stay lang kami sa room, sa darkness na naranasan ng puso namin. Sa loneliness, sa pinagdaanan naming hirap, wala kaming sir ngayon sa harapan mo. Isang biggest step yung ginawa namin na to step up na ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan ng father namin. And mahirap kasi maraming tao hinahanap siya. Expectation po. Number one, expectation po. Nasabi, ganito yung papa mo. Kayo ganito kayo. Si Boss Eka, ganito kami trato. Pero ang pinaka-importante, yung legacy ng isang magulang. Like you, na kung sino man po yung tutuloy ng business nyo, or kami, very important para sa next generation. Kasi hindi naman po tayo habang buhay mabubuhay. Darating po yung oras natin. Pero yun po, encouragement po sa lahat bago po matapos yung ano natin sa agribusiness. Keep on praying, believing lang po tayo sa Panginoon. Kasi darating po yung time, pag binless ka ni Lord, paggising mo na lang, hindi mo na alam. Kahit ayaw mo, kahit pigilin ng tao. Hindi ba po, blessing na nga po yung gisingin tayo ni Lord Much better pa po pag pinagpala yung business mo. Kaya po, lang tayo, keep on serving God,
Maging faithful po tayo. Tsaka po, ano man yung ginagawa natin, always dedicate to God. Kasi siya lang po ang nagbibigay ng lahat. Ano man yung yaman sa mundo, hindi po natin makakamit kung wala po si Lord. Tsaka hindi mo kayang dalhin. Opo, yun Pagdating ng panahon, sir. po. Opo. Sabi ko nga, di ba? Work hard, stay humble, and trust the process. Darating din yung panahon mo. Thank In you the po. right time ng Panginoon. Ayan. Thank you po. So, sa series natin ito, no, ang dami nating natutunan from a second generation na in-embrace nila yung livelihood ng kanilang parents, no? Na yung parents ninyo, si Sir Lito Oo, De La Rosa. De La Rosa ay from humble beginning, from rag to riches, no? Yes. From walang-wala na nangunguryente lang ng isda na natutunan magtanim, mag-trading, hanggang doon sa nabigyan niya kayo ng magandang future din. Yes, sir. Opo. At ang maganda doon, tinuloy ninyo. Opo. No, despite of yung sudden passing ni Sir ay you decided na ituloy. Yun kasi ang kaibahan kasi madami yung parents ay negosyante, ang mga anak ay ayaw ituloy, no? Opo. Pero sa inyo ay in-embrace nyo yun at pinagbubuti nyo pa. Nakakatuwa yung sinabi ni Jethro kanina na ano yung mga limitations ni Sir Lito before, ano yung mistake niya, nasa mind nyo yun and hindi nyo yun uulitin to make the business better. Yes, sir. No? So, napaka gandang lesson para sa atin, para sa ating mga audience. Thank you so much. And ang hirap na ginagawa nyo. Ang daming locations, ang daming area, ang daming tao. Beri mo, 150 Yes. families, no, Yes, yung sir. nakikinabang doon sa buong business. At ang dami niyang kausap, ang daming buyers, everything. Sobrang complex yung operation. And yet, nakakaya nyo. In God's grace. Yeah. Pagtulungan, sir. Yep. So, abangan nyo po, marami pa tayong magiging series kasama si Jonathan at saka si Jethro. No? We will try na puntahan yung mga ibang locations. Gusto kong makita. Welcome po may kayo, Looking sir. forward po. Yeah. Thank you. Thank you so Opo. much. Thank you Sir. so much. Sir, Thank you so God much. nice bless to po. meet you. Yep. God bless you more. Okay po. Wala siyang boy eh. Kami naman lang, Girl. Tatlong girls. May mga asawa na po. Wala, puro single pa rin. Si Kuya po ako 30. Si Kuya po una namin gusto magkasawa eh. Siya 32. Ako 22. Nagkasawa na ako ng mga ayoko. lang ako. Grabe ka naman Basta ako, negosyo lang ako. Focus lang ako ngayon. Papayaman. Sipag pa doon pa Bata siya pa eh, eh, di no? pa kailangan. Yeah, Thank you po. Yes. Thank you, Jethro. Nice to Mistiso meet ka you po. pala. Ito gwapo. Bunso ko to. Gwapo po talaga to. Pareho lang. Ma'am, after 10 years, sa tingin mo, magkakamukha kaya kami. 22, 31. Iba ang gwapo mo. Magpapayad ka. Magkaiba kayo. Ay, magpapayad ka daw. Baka mag-iba magpapayad ka. Ito yung ano namin, Gerald Anderson eh. Hindi, Rudy Fernandez. Boy na tawag ko sa inyo, The Boy. Sabi Rudy. niya, The Boy. Rudy ako. Basta makikisuyo na ako sir, para isa sa akin. Okay na. Halika na, Ma'am, let's go. Ma'am, thank you so much po. Ma'am, salamat po. Thank you, ma'am. Ingat po, God bless po. Kasi lista natin gani. Muna na kami Baka pwede nating dalawin si Ma'am dun sa Julianas. Oo, wala problema. Okay, Ma'am. Kunin mo number ni Sir. Si Kuya Banat. Search mo na lang anak, ano yung nakasama na lasangan. Hindi, send ko na sa iyo, ma'am. Send mo Okay. lang niya. Pagka pupunta kayo doon, tatawagan ko si tita. Okay. Mga legend ano to. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.